Makakausap po natin ngayon former Senator and now ML Party List First Nominee, Laila De Lima. Well, Congresswoman-elect na sana, no? Pagka nataas na po ang inyong kamay. First of all, Ma'am Laila, congratulations po sa inyo. Thank you, Pinky, and good evening to you and to your viewers. So, that's good news. Pasok po ang ML. Pero pagkatapos naman po ay lumabas itong desisyon ng Court of Appeal sa inyong acquittal. First of all, Ma'am Laila, nagulat ho ba kayo dito at siguro na rin sa timing nito? Well, ito po sa timing, I don't know, pero mali, parang hindi ko masisisi yung mga tao na gano'n ang iisipin. Bakit timing na naman yan, lalo na nung in-announce na magiging parte tayo doon sa prosecution team, doon sa impeachment trial ni VP Sara. Pero kahit nga ho yung, not necessarily the timing, but yung mismong desisyon ay nakakapagtaka. Yung hindi namin maintindihan din masyado yung desisyon. Na parang hindi naman niya sinasabi na mali yung acquittal. Ang sinasabi lang is hindi masyadong malinaw yung desisyon nung respondent judge na ina-acquit ako. So pero binabalik niya, pinaparemand yung kaso sa RTC na ngayon lang ata nangyari yan, na pinaparemand sa RTC kasi essentially ang sinasabi, isulat mo uli yung desisyon kasi hindi masyadong malinaw. May mga punto na hindi daw masyado na clarify o na explain. So ibig sabihin, you rewrite. Yung parang sinasabi ng CA dun sa judge na you rewrite the decision. Ngayon lang ata nangyari yan eh. Pwede ho ba yun? Kasi pag yung unang-una yung acquittal po, hindi na ho yun basta-basta inaapela. Dahil nga because of the principle of double jeopardy. Okay. Yeah. Yes, hindi naman yan hard and fast rule na ibig sabihin ay talagang yun na yun. Meron din talagang exceptions yan. Pero ang alam po natin dyan, konti lang yung exception, stricto yung exception na sa tingin namin, hindi naman nag-a-apply yung mga exceptions dito sa kaso ko. Kasi hindi naman naging sham yung trial. Alright. Hindi naman mistrial. Ma'am Laila, part of the decision of the Court of Appeals, babasahin ko na lang po para malinaw. Kasi yun din po yung tanong on the rule on double jeopardy. The presence of grave abuse of discretion effectively nullifies the public respondent's jurisdiction. Ibig sabihin, sa pagkaintindi ko po, non-lawyer, dahil nagkaroon ng grave abuse of discretion, nawala po, na-nullify yung respondent's jurisdiction. And then it goes on to say that thereby, dahil dito, it negates the second requisite of double jeopardy. Ibig sabihin, dahil dito, walang issue ng double jeopardy. That's what the decision says. Okay, go ahead po. Yes, I read that, no, nandyan mo talaga yan sa decision. Ang tanong ngayon, not every case of grave abuse of discretion, kahit assuming na merong grave abuse of discretion, not every case of grave abuse of discretion pwede na i-invoke para i-violate na, para lumabas na sa application ng double jeopardy. Kasi alam ko dyan, yung sinasabi ko po kanina, yung mga exceptions lang ay sham trial, mistrial, or deprivation of due process doon sa prosecution or Senate, na wala naman yon, walang mistrial, walang sham proceedings, hindi rin na-deprive ng due process yung state o yung prosecutor dahil nag-present sila ng evidence. Yung tungkol sa grave abuse of discretion, ang alam ko sa isang kaso, grave abuse of discretion in exceptional circumstances. May ganung qualification eh. Not every case, assuming lang for the sake of argument, na merong maituturing na grave abuse of discretion, yung hindi daw masyadong malinaw yung pagkaka-explain doon sa decision about the acquittal, I don't think pwede yan pumasok doon sa exceptional circumstances. Kasi yung sinasabi ko po, yung sinasabi nila, isulat mo ulit, judge, yung decision. Okay. Ngayon lang po nangyari yan. Wala ho kayong abuse of discretion. Yeah, doon po sa inyong pagsusuri o pag-check po, hindi pa po ito gaya ng sabi niyo nangyari in the past. Okay. So, but now that Ma'am Laila, now that
the Court of Appeals ruled on this and decided on this. Now, the petition for certiorari is granted. We remand the case back to the judge, si Judge Alcantara po, kung di ako nagkakamali. What happens now? Do you plan to appeal this first and foremost, or hihintayin niyo ho bang magdesisyon si Judge at siguro magkaroon po ng mas malinaw na desisyon hinggil sa pag-acquit sa inyo? Okay, all of those options you mentioned, Pinky, are already being discussed right now. As we speak, meron hong meeting ngayon yung aking legal team. Pinag-uusapan nila yung mga options. Yung mga sinabi mo, kasama sila sa mga options. Okay. Do we file a motion for reconsideration? O hayaan na lang natin na i-remand na lang doon sa RTC at hayaan si Judge Alcantara na gawin niya uli yung desisyon. Kasama po yan sa mga option namin. Okay. Siyempre, yung part of the option is also to go to the Supreme Court. But we cannot just directly go to the Supreme Court kung hindi muna kami mag-motion for reconsideration sa Court of Appeals. Opo. Yes. So yan po ang mga option. Wala pa hong decision ngayon yung legal team because they're still debating, they're still discussing. And which route best to take, ano? Pero pwede ho ba yun sa inyong legal team na mag-motion for, mag-MR na po kayo dito sa CA habang ibinalik o niremand na yung kaso doon kay Judge Alcantara? Is that possible? That's not possible, Pinky, because kailangan munang mag-motion for reconsideration within 15 days, kung yun ang route namin. I see. At whether or not magpa-file ng motion for reconsideration, hihintayin muna ng Court of Appeals na mag-lapse yung 15 days to file an MR. Kasi hindi pa final and executory yung decision. Kasi meron pa nga kaming option to file MR. And right now, hindi pa ho namin nare-receive yung official copy of the CA decision. I see. Nakita lang namin yan dun sa website ng Court of Appeals saka yung mga copy na sinirculate sa media. But the official copy itself, wala pa ho natatanggap yung mga abogado ko. So the 15-day period within which to file MR, hindi pa po siya tumatakbo. It starts upon receipt of the decision. Yes. All right. Yes. Okay. Yes, thank you. Ma'am Laila, yung pong VP Sara impeachment naman, naghahanda na ho ba kayo at nakikipag-ugnayan na ho ba kayo sa ibang mga miyembro ng House Prosecution Team dahil sinabi nyo na nga hindi ho ba na si House Speaker Martin Romualdez ang tumawag sa inyo at hinikayat ho kayo or invited you to be part of the team? Yes, I confirmed that the other day around 4 o'clock in the afternoon, I received a call from the House Speaker. First, he congratulated me dun sa ML win, and then he said that they are eyeing me along with Attorney Chel Jokno to form part of the prosecution panel. So, nung tinanong niya hiningi niya yung sagot ko, I said yes. Kasi more or less, it was already at the back of my mind. Kasi if the day before, talagang may mga nagtatanong na sa akin na media, Ma'am, will you accept kung i-offer sa iyo? Kasi ang balita namin ay kayo ni Attorney Chel Jokno ay isasama rin sa prosecution panel. So more or less, inano ko na yan. I was expecting it already, although I didn't expect na tatawag si House Speaker. Pero yun na nga, nangyari yung ganon. So madali na sa akin yung pagsagot ko ng oo. Pero yes. Ito ho ba ay isang bagay na ginusto nyo? Ibig ko sabihin, did you think if I win, pagka manalo ang ML at may matanggal na miyembro ng prosecution panel, they will consider me? Did you want this? Now, I cannot really categorically say it because, well, ang malinaw is that malinaw sa akin na may basehan yung impeachment. Kaya nga na-impeach siya by more than the required number of votes. Ang trial na lang ang gagawin. And remember, I was part of the first group of impeachment complainants as spokesperson. I was not a complainant. I did not sign the complaint, but I was designated to be their spokesperson. So alam ko na yung mga facts. Alam ko na
yung mga issues. At naniniwala ako, hindi ko naman tatanggapin yung pagka-spokesperson ko nung first group of complainants kung hindi ako naniniwala sa merits, sa legitimacy, at sa strength ng kaso against VP Sara. All right. So hindi na siguro nakataka yun na why I said yes to the offer to be part of the panel. Maraming salamat po sa inyong oras. ML Party List First Nominee, Laila De Lima. Thank you po.